puro paahon na nga kami nito ngayon at maya-maya pa bigla na nga bumuhos ang ulan. Kaya ito, rain test na rin tayo kay NXT Dynamax. Pero kung sa GPS tayo babase, ang 75 sa panel ni NXT Dynamax ay 73 naman sa GPS. Insert ko na nga lang dito yung video clip ng pag-akit namin sa People's Park in the Sky kinabukasan. Kayang-kaya talagang umakyat ni NXT Dynamax dito. Ayan, meron pa pong natitirang 20%. What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So for tonight's video, magre-range test po tayo ng NXT Dynamax na bagong-bagong e-bike ng NXT e-bike PH. So ngayong gagawin nating range test, kakaiba to sa mga nagawa nating range test noon. Kasi po, magre-range test tayo ng gabi, una. Pangalawa, magre-range test tayo ng may angkas. Pangatlo, magre-range test tayo sa mga paahon na lugar, which is ang destination natin ngayong gabi ay Tagaytay. So alam naman natin, from Manila to Tagaytay, talagang matinding ahonin din yon. So ngayon, titignan natin kung gaano katipid or gaano kalakas ang konsumo sa baterya ng NXT Dynamax. So bakit ba natin gagawin na ngayon may angkas? Bakit may paahon? So si NXT Dynamax po kasi, same specs lang po siya kay NXT Voltaris Pro na naka EM85 na controller, bottle. Pangalawa, naka 3000 watts motor hub. Pangatlo, 72 volts 67 AH. So nakapag-range test na tayo kay NXT Voltaris Pro and nakaraan sa pagkakaalala ko almost 150 kilometers yung binyahin natin kay NXT Voltaris Pro, tapos may tira pang around 20 to 30% na kung susumahin ang tingin ko ang magiging range ng NXT Voltaris Pro ng patag lang at walang angkas is around 170 to 190 kilometers. So assuming na same specs ay ganun din ang magiging range nito. So ngayon, gagawin nating range test ngayon, paahon, may angkas, gabi, which is, bakit gabi? Magko-consume kasi siya ng dagdag na kuryente or baterya dahil bukas ang DRL, bukas ang headlight, bukas yung taillight, and kung magsisignal light tayo, magagamit din. So ngayon, from time to time, mag-update ako sa inyo ng ating update sa BMS, sa ating baterya, kung pag nakarating tayo sa specific location, ilan na lang yung natitirang consume ng battery. So check tayo ng BMS, naka JK BMS ngayon si NXT Dynamax para lang ipakita sa inyo na siya ay naka 100%. So ayan, kita nyo, naka 67 AH, 81 volts, ay remain battery 100% pa. Okay, so maraming salamat. So abang-abang tayo sa magiging range test ni NXT Dynamax kung ilan yung matitira sa kanyang baterya. See you mga kaibiyahe! Kasagsagan pa nga na may bagyo yung araw ng pag-alis namin papunta ng Tagaytay. Plano ko pa nga sana na aalis kami ng hapon, pero dahil malakas at pabugso-bugso pa ang ulan, minabuti ko na gabi na kami bumiyahe papuntang Tagaytay at mabuti naman nga mga bandang alas 9 ay tumila na rin ang ulan. Ngayon ay magre-range test tayo dito kay Dynamax ng merong angkas, kung kaya makikita nyo rin yung mga salitang POV dito sa vlog na to, yung POV ko at yung POV ng angkas ko. Para sa full specs nitong NXT Dynamax ay meron na tayong ginawang separate video, at ngayon naman dito sa video ito, bukod sa range test ay isasabay ko na rin yung riding experience ko dito at yung top speed nitong NXT Dynamax. Ang kasama nga pala natin ngayon sa ating biyahe ay ang tropa nating si Kevin na technician, at bago tayo tuluyang dumiretso sa Tagaytay ay pupunta pa tayo sa Commonwealth dahil dadaanan natin yung tropa natin na si Dem na girlfriend ni Watspeed, dahil madadaanan naman natin yung Commonwealth at para hindi na rin bumalik pa si Watspeed sa Commonwealth dahil nasa Taguig na siya. Then galing Commonwealth, didiretso naman tayo sa SM Sukat dahil doon naman ang meeting place natin kay Watspeed or si JM. So ayan guys, mag-withdraw muna ako para may panggastos kami sa Tagaytay. So ayan, nakapag-withdraw na tayo. So diretso na kila Dem para magsundo. Ano yan? Dynamax saka Voltaris. Ano po, NXT yung brand? oo nga.
NMAX na dito, first one. Apo. Kaya ano po ito eh. Bagong labas sa market. Kasi po yan. Hindi po CC eh. Ano eh. Electric eh. Electric, okay. Opo. Kala ko, ano. Hindi ako pa kanina. Ito na forma niya. Magkano po ka? First one eh. At ito nga, pagkatapos kong mag-withdraw, pagbalik ko sa parking, na-interview na naman tayo ng mga pulis at namanghana naman sila na electric itong gamit natin. Siguro nagtataka kayo kung bakit nakakapote pa rin kami kahit wala ng ulan. Well, bago po kasi kami umalis ng bahay, meron pa rin pa konti-konting ulan, kaya minabuti namin na magkapote pa rin kasi pabugso-bugso nga ang buhos ng ulan. Kaya bukod sa range test, ay mare-rain test din natin tong NXT Dynamax dahil pagdating namin sa Tagaytay ay aabutan kami ng ulan. Hindi rin naman pala ito yung unang beses na magagamit natin si NXT Dynamax dahil ilang araw ko na rin naman siyang nagagamit bago pa tayo mag-range test papuntang Tagaytay. Ang speed 1 nito ay 42 pero kung minsan umaabot siya ng 44 to 46. Ang speed 2 naman ay 58 at ang speed 3 ay 75. Siya nga pala, nandito na tayo banda sa Commonwealth. Dito naka-speed 2 ako para hindi ako mabitin sa arangkada at takbuhan at para makasabay na rin ako sa daloy ng trapiko dito. Sa mga city rides, so kahit maluwag pa yung daan, masasabi kong hindi ka naman mabibitin dito at makakapag-overtake ka pa rin naman. Pagdating nga dito sa may Sandigan Bayan ay nag-U-turn tayo dahil babalik tayo ng konti dahil dito banda nakatira si Dem. So ayan na guys, andito na tayo sa ating bossing. Bossing! Kumusta ang buhay-buhay? Hello, good evening. Sige, Bossing! Kumusta ang buhay-buhay? So ayan guys, check tayo ng BMS. BMS check. Ayan, 57, 85%. Nandito tayo sa may Commonwealth. Hindi ko na na-check kung nakailang kilometers na tayo. Nagpatay kasi ako eh. 13. Siguro ano, baka mga nasa 20 ganyan. So, 85%. So, check natin kung tayo ay makakarating. So ayun guys, papunta na kaming SM Sukat ngayon kung saan naman kami magkikita ni JM para siya ay sunduin kasi nasa Taguig na siya. So hindi na namin siya pinabalik dito para hindi na rin siya mapagod, hindi na rin sayang sa oras. So SM Sukat, 54 minutes, 34 kilometers at nag-check tayo mula doon sa bahay nila Dem, naka 85% na tayo with angkas. So ayun, update na lang. Pagkalagay nga ng mga gamit ni Dem, doon muna siya umangkas sa tropa nating si Kevin gamit yung Voltaris Pro natin na si Yuki. Saka na lang siya lilipat kay Wattspeed pagdating namin sa SM Bikutan. So ayun guys, andito tayo sa Commonwealth. Balik tayo Commonwealth. Andito tayo sa motorcycle lane, naka gear 2. So medyo kailangan nating sabayan ang mabilisang takbuhan dito. Tsaka pala guys, bukod sa may angkas, may dala rin tayong mga gamit sa ating compartment, which is ano lang naman, damit. Damit naming dalawa ng pamangkin ko, tapos charger, tsaka extension. Syempre hindi pwedeng mawala yun sa ating mga long ride. So nakados tayo ngayon kasi ang top speed ng gear 1 or mode 1 natin is around 42 to 44. Medyo mabibitin tayo doon, kaya ito, hindi man natin isagad yung gear 2 natin or mode 2, at least nakaka 50 plus tayo, tsaka hindi tayo mabibitin sa arangkadang kailangan natin dito. Uy, sana all magkayakap. Tawa ka. Kailan kaya? Oh? Ate, yung kamay mo nasan? Past 10 PM na nga nang makarating kami dito sa may bandang Quezon City Circle at naisipan kong magpa-video kay Dem para meron naman kaming ibang POV shot. Hawak mo ba phone mo? Hindi. Mag-carry lang naman. Videohan mo kami. Para lang din may ipakita ko sa video na may angkas talaga ako. Dito nga, videohan nyo kami. Okay, wait. Paunahin mo si Kevin. So, tatlo lang tayo. Kanan ka mo.
At ito nga medyo malapit na rin kaming lumabas sa may bandang EDSA. At kita nyo naman mula sa Marilo, Bulacan may angkas pa rin tayo at wala rin naman siyang ibang malilipatan kasi dalawang e-bike lang kami ngayon. Pamangkin ko nga pala yung sinama ko ngayon dahil wala rin naman ako ibang maya angkas dahil wala pa tayong OBR. Nasa 45 to 50 kilos siya, ako naman ay nasa 75 to 80 kilos. Kaya around 130 kilos ang aming load capacity dito kay NXT Dynamax. Andito na nga kami banda sa may EDSA Cubao at huminto lang kami saglit sa gas station, hindi para magpagas kundi para umihi kasi kanina pa ako ihi. At si Dem nga ay nagkapote na rin para just in case biglang umulan ay ready siya. So ayan guys, andito na kami sa EDSA, nag-CR lang saglit and nagkapote lang mabilis si Dem. Check lang ako mabilis ng BMS, NXT Dynamax. Wait lang kama. 77% ang ating remaining battery. Okay, so mula kila Dem, according dito sa panel 33 kilometers. Pero magche-check pa rin ako sa GPS ni Yuki mamaya. Ayan, 51.78. So ayun, biyahe uli pasukat. Let's go. At this point, after ko mag-check ng BMS pati ng trip meter, napansin ko na medyo hindi accurate yung kanyang reading ng trip meter o yung kilometrong na biyahe na natin habang hindi mo pa pinapatay yung e-bike mo. Kasi mula sa may Zabarte kung saan ako nag-withdraw hanggang sa may Petron Cubao kung saan ako nag-CR, hindi naman ako nagpatay ng e-bike. Nag-check ako ng GPS at napansin ko na yung kanyang trip meter ay merong 3 to 5 kilometers na difference sa actual reading. Ito guys, andito tayo sa may EDSA, sa may Mega Mall. Ano na to Mandaluyong na to kung di ako nagkakamali. So naka-gear to ulit ako para masabayan natin yung medyo may kabilisang takbuhan dito sa EDSA. Hindi tayo nakikipagkarera, sumasabay lang tayo sa bilis ng traffic flow. So para hindi tayo maging abala sa daan, ayan, hindi tayo magmamabagal. Pero syempre ano pa rin, isipin pa rin natin yung safety natin. Hanggat maaari from time to time, tingin sa side mirror, kaliwat kanan. Hindi rin kasi pwedeng puro harap lang yung titignan natin. Dahil minsan, yung mga kamote nasa likod din. Makakagip ka na pala nila. Hindi mo pa alam. Sila, alam naman nila, pero since kamote nga, hindi na sila titingin. Ni-expect nila na iiwas yung nasa harapan nila. Yan, 28 minutes away tayo sa may SM Sukat kung saan natin kikitain CJM. 17 kilometers ayon dito sa ating Google Maps. Okay ang tono ng front shock sa akin dahil may angkas ako. Habang nasa biyahe may nakita at nakasabay kaming e-bike at nakakatuwa naman kasi si kuya ay naka-helmet talaga siya for safety na rin niya. Ang rear shock na nga pala nitong NXT Dynamax ay naka-air damping na siya na hydraulic shocks. At alam nyo ba, sobra akong natuwa kasi ang tinanong ko pagdating dito sa shocks na to kung komportable ba siya, ay si Dem at yung isang kaibigan ko na nakasakay na sa Voltaris Pro na may ordinary shocks lang at kay NXT Dynamax na naka-air damping shocks na. At natuwa ako kasi ramdam talaga nila yung pagkakaiba. Try marami ang Oo, na-try ko naman na. Ano, di ba sinundo ka ni JM gamit yan? Hindi, sabi niya. Kaya tinatanong ko kung kumusta. Ito na nga sabi niya. Oo. Ay naman ito, nakot ka bago. Bago sa pakaramdam ko yung ganitong Oo. pag-check. Ay, Bakit di mo man lang tinignan kung ano yung sinakyan mo? oo. Hindi ko kasi yung tinatandaan din. So hindi mo nakita yung harap niyan? Hindi ko pinansin. Okay. Si Yuki kasi na Voltaris Pro, dati siyang naka-stock shock lang. At hindi alam ni Dem na naka-air damping shocks na rin siya kagaya ng NXT Dynamax. One time pinahiram ko si Yuki kay Wattspeed para sunduin si Dem sa school. At si Dem naman hindi niya na tinignan kung ano yung pinangsundo sa kanya. Yung pagkaupo niya, akala niya daw si NXT Dynamax yung gamit ni Wattspeed. Kasi iba daw sa pakiramdam ng pag-upo niya at mas komportable siya ngayon. Nasubukan na rin naman ni Dem umangka sa NXT Dynamax dahil nag-test drive kami ni Wattspeed nung event nakaraan. Kaya nakumpara niya yung pagkakaiba ng stock shock at nung air damping shocks. Doon tayo banda sa maliwanag. Maya-maya nga ay dumating na rin si JM, pero sabi ko tumabi muna kami saglit para makapag-check ako ng aming mapa papunta sa Tagaytay at the same time para makapag-check na rin ako ng ating BMS. So ayun guys, nandito na kami sa may SM Sukat, nagkita-kita na kami nila JM. So meron pa tayong natitirang 65% sa ating 67AH.
tayo po ay nakabiyahe na ng 61 kilometers ayon sa GPS ni Yuki, ang ating Voltaris Pro. Tapos may natitira pa tayong biyahe na 48 kilometers na 1 hour 20 minutes pa. So ayan guys, kita-kit sa ating pupuntahan sa Tagaytay, sa ating pupuntahang transient. See you guys! Dahil kasama na namin si Watspeed ay lumipat na nga sa kanya si Dem at ngayon si Kevin ay solo na lang kay Yuki. At syempre yung pamangkin ko ang angkas ko pa rin dahil ngayon pa lang natin masusubukan sa ahonan si NXT Dynamax na merong angkas. Mula Marilao hanggang bungad ng Cavite ay halos puro patag naman at wala naman akong masabi dahil kayang-kaya naman talaga niya yung may angkas. Sa pagkakaalam ko sa bandang Dasma at silang pa magsisimula yung ahonin papuntang Tagaytay, kung kaya habang patag pa ay sinubukan ko na yung kanyang lakas sa Speed 1, Speed 2 at Speed 3. At dito napansin ko na medyo mas malakas yata ng konti ang tono nito kaysa sa Voltaris Pro. Dahil ang Speed 1 at Speed 2 ng Voltaris Pro ay 40 at 55, samantalang ito naman si NXT Dynamax ay 44 at 58 ang kanyang Speed 1 at Speed 2. Sa Speed 3 naman ng Voltaris Pro at Dynamax ay pareha silang 75 sa panel, pero kung sa GPS tayo babase, ang 75 sa panel ni NXT Dynamax ay 73 naman sa GPS. 56%. 34 kilometers. Pagdating sa Speed 3, para maabot natin ang top speed, kailangan mo lang pumiga ng at least 5 to 7 seconds ng walang bitawan para ma-achieve mo siya. Siya nga pala, kung kayo ay naka-GPS habang nagda-drive ay mapapansin nyo na mas mabilis tumaas yung kanyang speedometer sa display panel kumpara sa actual reading sa GPS. Huwag po kayong mag-aalala kasi ito ay normal lang. May delay po talaga ng mga 3 to 5 seconds kasi nga po ito ay internet-based. Pero once binitawan nyo na po yung pagpiga sa throttle, mapapansin nyo naman ay nagtutugma na siya ng speed. Ito sa may Vista Cinema. Ayan, comment nyo nga sa comment section anong lugar na to. Hindi namin, basta alam lang namin sumunod sa sa Google Maps. 37 minutes. Uy, 37 minutes. 27 kilometers. EMS check 49%. Puro paahon na nga kami nito ngayon at maya-maya pa bigla na nga bumuhos ang ulan. Hindi naman ganun kalakas pero medyo malalaki yung patak. Kaya ito, rain test na rin tayo kay NXT Dynamax. Pwede po siyang isugod sa ulan. So far sa display panel wala akong nakitang aberya kahit habang umuulan at kahit matapos pa yung ulan ay hindi naman siya kumurap-kurap. Medyo giniginaw na nga kami nito kasi pasalubong sa amin yung ulan pati na rin yung hangin. Most of the time pala dito sa pag-ahon, ang gamit ko ay Speed 1 para obserbahan kung gagapang ba siya o hihina yung hatak niya kapag may angkas dito sa ahonan. Pero honestly, hindi ko naman naramdaman na humina yung kanyang takbo. Siguro magdedepende na lang din yun kung gaano katarik ba yung aahonin nyo. Bago kami dumiretso sa tutuluyan namin ngayong gabi ay naisipan kong dumaan muna kami dito sa Jollibee para mag-take out dahil hapon pa yung huling mga kain namin at mag-aalauna na nga ng madaling araw. Okay po. Order pa nila, tatlo pong 150 chicken joy. With drinks po yung tatlong 150 chicken joy nila. Lahat po hot choco. Tatlong hot choco. Pagkabayad, pinaghintay pa kami ng mga 15 to 20 minutes kasi ipe-prepare pa daw yung meals namin dahil yung manok ay hindi pa luto. Dito na lang kami sa parking naghintay para hindi na rin kami maghuhubad pa ng kapote. Guys, andito na tayo sa may Jollibee Road, Tagaytay. Ayan, bumili lang muna kami dito sa Jollibee para sa dinner pa lang to kahit alauna na. So, BMS check tayo, 27% ang remaining battery, remaining capacity is 18 AH. So naghihintay na lang kami sa food. 10 minutes na lang yung 11 minutes. 11 minutes away na lang kami sa pupuntahan namin ngayon gabi, tutuloy namin. So 5.8 kilometers. So may angkas tayo. Ayan, kasama namin si Kevin. Tapos si JM, saka si Dem. So ayan, hintay tayo sa food. Medyo matagal. Maya-maya pa nga ay dumating na yung aming order. Doon na lang namin to kakainin sa aming tutuluyan kasi 10 minutes away na lang naman kami para pagkatapos namin kumain ay diretso pahinga na rin dahil nasa alauna na rin. Siya nga pala ang isa sa mga matarik na ahonin na alam ko dito sa Tagaytay ay yung daan papunta sa People's Park in the Sky. I-insert ko na nga lang dito yung video clip ng pag-akit namin sa People's Park in the Sky kinabukasan. At kung mapapansin nyo, inangkas ko pa rin dito yung pamangkin ko para ipakita na kayang-kaya talagang umakyat ni NXT Dynamax dito. Kahit papaano
paano ay maganda rin naman yung daan dito, kaya hindi ka mag-aalanganin sa paahon. At nakakatuwa nga kasi naabutan namin ang People's Park in the Sky na malamig, foggy at maganda ang panahon dahil hindi umuulan. Nagpa-video nga tayo dito kay Dem sa paahon para makita nyo kung paano inakyat ni NXT Dynamax itong People's Park in the Sky. Dito ay naka-speed 2 nga ako dahil medyo matarik din ito at kailangan ko ng mas malakas na power para hindi ako mabitin sa ahonan. At ayan, success, 130 kilos ang load capacity ni NXT Dynamax at nakaahon naman siya dito. Balik tayo dito sa ating biyahe ng ating range test. Kung kailan malapit na kami sa aming tutuluyang transient, saka naman madilim yung aming daanan. Pero napakagandang pagkakataon nga ito dahil makikita natin kung gaano kalakas ang ilaw ni NXT Dynamax, stock headlight na naka-projector na at hindi mo na nga kakailanganin pang maglagay pa ng mini driving lights or MDL. Halos ilang kilometro nga rin tong bypass road na dinaanan namin na may ilaw naman pero solar kaya mahina ang ilaw. Tapos may pinasukan pa kaming eskinita na akala mo final destination na dahil madilim din talaga at napakatahimik pa kasi nga madaling araw na at alauna na. Pero ang maganda nga rin talaga kapag naka-electric ka, kahit lumabas at magmaneho ka ng madaling araw, ay hindi ka naman makakabulabog ng iyong mga kapitbahay dahil tahimik at walang tunog ang iyong ginagamit. Ilang minuto na nga lang ay malapit na kami sa aming tutuluyan at medyo naligaw pa kami dahil ang sinundan kong pin location ay kung nasan ngayon yung caretaker. Pinasok namin tong eskinita na to na medyo maputik din talaga, buti na lang hindi na balaho yung mga gulong namin. Dito na kami sa Tagaytay and magbi-BMS check kami. Ako pala. So ito tayo ngayon sa Lore Apartel. So ayan, proof. Mahogany Market, Bulaluhan. So andito po kami sa Lore Apartel. Sabi dito 97 kilometer siya. Pero check natin sa GPS ni Yuki kung gaano kalayo ang kanyang binyahe today. Since magkasama si Yuki at si NXT Dynamax, 111. So 111.16 kilometers. 102 kilometers ang binyahe natin. Tapos BMS check tayo. Ayan, meron pa pong natitirang 20%. Remain battery 20%. 13.4 AH. So ayun guys, bumiyahe tayo kahapon mula Marilao hanggang dito sa may Tagaytay. So ang naging range natin overall is around 102 kilometers. So sa Google Maps natin, 96 kilometers lang naman mula bahay hanggang dito sa pupuntahan natin, tinuluyan natin kagabi. Pero naging 102 siya kasi sinundo natin si Dem, yung kaibigan natin, na jowa ni Watspeed. Ayan. So kaya naging 102 kilometers. And paahon nga dito papunta sa Tagaytay, may angkas tayo na sa around 45 to 50 kilometers yung pamangkin ko. And ako is nasa 75 to 80 kilos. So sabihin na natin 80 tsaka 50. So 130 kilos kami nasakay ni NXT Dynamax. So ang natirang battery natin is 20%. So okay na ba yung 102 kilometers na may tira pang 20%? And I think siguro kung iikot pa natin siya, so kung pataas tapos may angkas, kayang-kaya pa yun siguro around mga 120, 130, maximum 140 kilometers no, kung sasagarin natin. Pero yun nga lang, hindi rin talaga advisable or recommendable na i-drain natin yung ating battery ng below sa 20%. So ayun guys, ang pinaka main specs ni NXT Dynamax is 72 volt 67 AH lithium iron phosphate na battery. Meron siyang 3000 watts QS motor hub at ang controller niya ay EM85. So same sila ng specs ni NXT Voltaris Pro. Kaya nag-iba tayo ng range test dito kay Dynamax kasi kung patag lang naman in solo rider, aabot to ng 170 to 190 kilometers na range. So all in all, okay na okay and goods na goods si Dynamax. And pagdating pala sa speed natin nung paahon tayo dito, nagwa 1 and 2 lang naman ako para rin talagang ma-extend natin yung ating range. So actually sa 1, napabilib ako sa 1, sa Gear 1 or Mode 1 ito dahil hindi ko naramdaman na gumagapang siya sa paahon and talagang buo yung power niya kahit Gear 1 pa lang. And nag-try din ako sa Gear 2, okay na okay rin. Kung gusto nyo rin mag-order nitong bagong-bagong NXT Dynamax, pwede po kayong mag-message sa Facebook page nitong NXT E-Bike PH Batangas or pwede rin naman kayong mag-message sa official Facebook page ni NXT E-Bike PH.
So yun lang mga ka-electric, this is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe. Sa kalsada nagsimula ang kwento, sa likod ng manibela kasama ang pangarap mo. Kahit saan sa Pinas, tayo'y makarating. Sa kalsada ng buhay, di na kailangang maghintay. Tahimik, malinis, ang ride mo'y panalo. Kay ibiyahe mo to, sigurado ang ganado. Walang usok, walang hassle, laging handa sa biyahe. I-charge lang ng saglit, tuloy-tuloy ang trip. Kay ibiyahe mo to, tara